Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-characterize at pag-describe ng roots ng quadratic equation. Ang mga examples na ginamit dito ay matatagpuan sa inyong self-learning modules mula sa DepEd. Simulan natin sa MELC 3, Nature of Roots of a Quadratic Equation. Sa lesson na ito ay malalaman natin kung anong klaseng root meron ang isang quadratic equation. So, ang discriminant ay ang value ng b squared minus 4ac ng isang quadratic equation na ax squared plus bx plus c is equal to 0. Ang number na makukuha gamit ang formula na ito ay clue kung anong klaseng roots meron ang isang quadratic equation. So kung ang discriminant ay 0, ang solution or roots ng quadratic equation na ito ay real at equal sa isa't isa. Kung ito naman ay positive, ibig sabihin merong real and unequal roots o solution. At wala namang real root ang isang quadratic equation kung ang discriminant nito ay negative. Para sa unang example, kailangan nating alamin kung ano ang nature ng roots ng quadratic equation na x squared plus 4x plus 3 is equal to 0. So, ang unang step ay ang pagkuha ng values ng a, b, at c mula sa standard form ng given example. So, sa example na to, ang value ng a ay 1. Siya ang numerical coefficient ng quadratic term. So, ang value naman ng b ay 4 dahil ang ating linear term ay 4x. At ang ating constant term ay 3, kaya naman ang value ng c ay 3. So, ang second step naman ay ang pag-substitute ng mga values of a, b, and c sa formula ng discriminant. So, dahil ang value ng b ay 4, pinalitan natin ang b sa formula ng 4. Kaya naman naging 4 squared. Ang negative 4 na ito ay constant mula sa ating formula. So, huwag kakalimutan yan. Ang a naman natin ay 1 at ang c ay 3. So, ikatlong step ay isimplify. So, isimplify natin ang expression na to at yun ang magiging value ng discriminant. So, ang 4 squared ay 16 at isimplify naman natin ang negative 4 times 1 times 3. So, ito ay magiging negative 12. So, kunin naman ang difference ng 16 and negative 12. That is 4. So, 4, itong number na to, ang ating discriminant. So, para naman makuha ang nature ng roots ng quadratic equation na to, titingnan natin ang value ng discriminant dito sa ating table. So, dahil ang discriminant ay 4, ito ay positive, ibig sabihin, meron tayong real and unequal roots. So, ibig sabihin, ang roots ng quadratic equation ay real numbers at hindi sila equal sa isa't isa. So, let's check our answer. So, para ma-check ang ating answer, kunin natin ang roots ng quadratic equation. I-check natin ito gamit ang factoring. So, gamit ang original equation na x squared plus 4x plus 3 is equal to 0. So, ifa-factor natin ang quadratic expression na x squared plus 4x plus 3. So, ang factors noon ay x plus 3 at x plus 1. So, after factoring out the quadratic expression, atin namang i-equate ang each factor to 0. So, equate each factor to 0. So, ang unang factor i-equate sa 0. At ang ikalawang factor na x plus 1 i-equate din sa 0. So, ang mga resulting equation natin ay isosolve natin. So, ililipat ang 3 sa kabilang side ng equation, kaya magpapalit ito ng sign. Kaya makukuha natin ang unang root as x is equal to negative 3. So, yan ang ating x sub 1 o ang unang root. Para naman sa pangalawang root, ililipat natin ang positive 1 sa kabilang side ng equation. So, ang result ay x is equal to negative 1. Siya naman ang ating second root o x sub 2. So, ang dalawang roots ng quadratic equation na to ay negative 3 at negative 1. Sabi ng nature ng roots, ina-expect natin na meron tayong real and unequal roots. So, ang negative 3 and negative 1 ay parehong real number at sila ay unequal sa isa't isa. So, ang nature ng roots ay nagbibigay ng clue
sa roots ng isang quadratic equation. Para naman sa example number 2, we need to determine the nature of roots of the equation x squared minus 6x plus 9 is equal to 0. So, ang step 1 ay ang pag-identify ng values ng a, b, and c. So, ang a is equal to 1, b is equal to negative 6, and c is equal to 9. So, ang step 2 naman ay ang pag-substitute ng values ng a, b, and c sa ating formula. So, ang formula ay b squared minus 4ac. Palitan natin ang b ng negative 6, ang a ng 1, at ang c ng 9. So, i-simplify ang resulting expression. Ang square ng negative 6 ay 36, at ang negative 4 times 1 times 9 naman ay negative 36. So, pag sinubtract natin ang 36 mula sa 36, ito ay equal sa 0. So, ang discriminant sa example na to ay 0. Kunin naman natin ngayon ang nature ng roots. So, tingnan sa ating table. So, ang discriminant ay 0. Ibig sabihin, ang nature ng ating roots ay real and equal. So, para mali sa checking, gagamitin natin ang factoring. So, ang factored form ng x squared minus 6x plus 9 ay the quantity of x minus 3 times the quantity of x minus 3. Since pareho sila, isa lang ang kanilang solution. X is equal to 3. Ang unang root ay 3. Ang ikalawang root naman ay 3. So, although parehong real numbers ang ating roots, sila ay equal. Kaya naman ang sabi ng ating nature ng roots, meron tayong real and equal roots. Example number 3. What kind of roots does the equation x squared plus 2x plus 3 is equal to 0 have? So, kagaya ng nauna nating mga examples, sisimulan natin to sa pagkuha ng values ng a, b, and c. So, mula sa equation na ito, ang a ay equal sa 1, ang b naman ay 2, at ang c naman ay 3. So, gagamitin natin ang mga values na to upang isubstitute sa ating formula na b squared minus 4ac. So, palitan ng b ng 2, ang a ng 1, at ang c ng 3. So, next naman ay isimplify natin ang expression na to. So, ang square ng 2 ay 4. Ang negative 4 times 1 times 3 naman ay negative 12. So, isimplify natin or i-combine natin ang 4 minus 12. So, 4 minus 12 will give us an answer of negative 8. So, ang negative 8 na ito ang ating discriminant. At ayon sa ating table, pag negative ang ating discriminant, ang nature ng roots ay not real. Ibig sabihin, kung kukunin natin ang roots ng quadratic equation na ito, x squared plus 2x plus 3 is equal to 0, i-expect natin ang mga sagot ay imaginary or hindi real numbers. So, melt number 4, the sum and product of the roots of a quadratic equation. So, paano naman kung ang hinihingi lang ay ang sum at product ng roots ng quadratic equation? Kailangan pa ba natin kunin ang mismong roots ng quadratic equation? So, hindi na. Pwede na natin makuha ang sum and product ng roots ng quadratic equation gamit lamang ang mga formula na ito. Para sa sum ng roots ng quadratic equation, gamitin ang formulang negative of b over a. At kung kailangan naman ng product ng roots ng quadratic equation, gagamitin natin ang formula na c over a. So, tingnan natin ito sa unang example. We need to find the sum and product of the roots of x squared plus 5x plus 4 is equal to 0. So, kunin muna natin ang sum ng roots ng equation na to. Ang unang step ay ang pag-identify ng values ng a, b, and c ng ating equation. So, ang a ay equal sa 1, ang b naman ay 5, at ang c ay 4. So, gamit ang formula na negative b over a para makuha ang sum ng roots, we have the negative of b, so b is 5. Ang negative sign ay mula sa formula, hindi mula sa b. And then, ang denominator natin ay a. So, ang a naman ay 1. So, para makuha ang sum ng roots, simplify natin ang negative of 5 over 1. So, ito ay equal sa negative 5. Ibig sabihin, pag pinag-add natin ang roots ng quadratic equation na to, ang sum noon ay negative 5. So, on the other hand, punta naman tayo sa product ng roots. So, kailangan ulit natin ang values ng a, b, and c. Narito na yun sa taas. I-substitute naman natin siya sa formula na
C over A. So, C over A ang gagamitin na formula kung product of the roots ang hinahanap. So, ang C ay 4 at ang A naman ay 1. I-simplify, 4 over 1 is equal to 4. So, ibig sabihin, pag pinag-multiply natin ang unang root sa pangalawang root, ang ating product na makukuha ay 4. So, i-check natin ang ating sagot. So, gamit ang original equation, x squared plus 5x plus 4 is equal to 0. Para ito i-solve, gamitin natin ang factoring. So, ang factored form ng ating quadratic expression ay the quantity of x plus 4 times the quantity of x plus 1. I-equate ang bawat factor sa 0. So, x plus 4 is equal to 0. X plus 1 is equal to 0 at isolve ang each resulting equation. Ilipat ang positive 4 sa kabilang side, kaya naman ang x sub 1 ay negative 4. At ilipat din ang 1 sa kabilang side ng equation, kaya naman ang x sub 2 is negative 1. So, ang roots ng equation na to ay negative 1 at negative 4. So, tingnan natin kung tama ang ating sagot. Ang nakuha nating sum ng roots ay negative 5. Pag pinag-add natin ang x sub 1 at x sub 2, so negative 1 plus negative 4 will give us a sum of negative 5. At ang product naman, pag pinag-multiply ang dalawang roots na ito, negative 1 times negative 4 is positive 4. So, tama ang ating sum and product of the roots. Next, example number 2. Find the sum and product of the roots of 3x squared minus 24x plus 45 is equal to 0. So, kunin muna natin ang sum ng roots. Simulan ito sa pag-identify ng values ng a, b, and c. So, ang a ay 3, ang b naman ay negative 24, at ang c ay positive 45. So, i-substitute ito sa ating formula na negative b over a. So, b ay negative 24 at ang a naman ay 3. So, negative 24 divided by 3 is negative 8. Pero hindi negative 8 lang ang ating kailangan. Kailangan natin kunin ang negative of negative 8. So, that is positive 8. So, ang sum ng root ay positive 8. Para naman sa product of the roots, gamitin ulit ang values ng a, b, and c. At isubstitute ito sa ating formula na c over a. So, ang c ay 45 at ang a naman ay 3. 45 divided by 3 is equal to 15. So, ang product ng roots is 15. Posible kaya na makuha natin ang roots ng quadratic equation na to? So, yes, posible yon. Paano? Umisip lang tayo ng dalawang number kung saan pag pinag-add ang dalawang number na to, ang sum ay 8. At pag pinag-multiply naman ang dalawang number na to, ang product ay 15. So, ano yung dalawang number na yon? Tama. So, ang dalawang number na yon ay 5 at 3. Kasi 5 plus 3 is equal to 8. At 5 times 3 is equal to 15. So, gamit ang sum and product of the roots, nakuha natin ang roots ng quadratic equation.